Sumabak sa maaksyong operasyon ng mga tropang Pilipino at Amerikano sa Ternate sa Cavite. Pero hindi po yung tunay na bakbakan, kundi bahagi lamang ng balikatan exercises. Nakatutok si Ian Cruz. Sabay na nagpatrolya ang mga sundalong Amerikano at Pilipino mula sa bulubunduking bahagi hanggang sa baybaying bahagi ng Gregorio Limarin Base dito sa Ternate, Cavite. Payapang bahaging ito ng base malapit sa LZ o landing zone ng helicopters. Pero habang dumaraan doon ang mga sundalo, dito na sila kunwaring inambush ng mga kalaban. Magkatuwang na hinarap ng mga sundalong Pinoy at Amerikano ang mga umambush sa kanila. Koordinasyon at tulungan daw ang susi para maagapi ang kalaban. Ang mga sugatang kalaban, kanila pang tinulungan. Bahagi ito ng Philippines-United States, Balikatan 2012. Ayon sa mga sundalong Amerikano, mahusay daw ang ating mga sundalong Pilipino, kaya naman tagumpay ang bawat misyon nila. They're good. They blend in very well with my Marines and as far as tactics. So, yes, they're very good. So far, maganda yung partnership nila. Nagkakanta kami ng different knowledge and skills. Ang administration building ng base, kunwari mayroon ding mga kalaban sa loob. Sabay, pinasok ng mga sundalo. Up and down, right, left, clear, up and down, left, smooth as good. Pinasok ang mga silid kung saan naganap ang close quarter battle. Sinunod ang bawat lugar ng gusali para tiyaking wala ng kalaban. Sa gitna ng tensyon sa Panatag Shoal, hindi raw ito pinaghahandaan ng mga lumalahok sa balikatan. We are not preparing for anything of the sort. Right now, it's just bilateral training. Ian Cruz sa Katutok, 24 Oras. Samantala, patay ang isang mangingisda at sugatan ang kanyang anak matapos mabangga ng speedboat ng mga tropang Amerikano ang sinasakyan nilang bangka. Lumalabas sa investigasyon na naganap pang aksidente kagabi habang pabalik na sana sa lungsod ng Zamboanga ang mga Amerikano at yun ay matapos silang magatid ng gamot sa Basilan. Hindi raw nila napansin ang bangka dahil madilim ang paligid at walang ilaw ang bangka. Ayon sa tagapagsalita ng Western Mindanao Command na si Lieutenant Colonel Randolph Cabangbang, aksidente lang ang nangyari at kasalukuyan silang nakikipag-ugnayan sa mga kaanak ng mga biktima o ng biktima. Tila na impluwensyahan na rin po ni Manny Pacquiao ang kanyang pagiging makadiyos ang kanyang coach, si Freddie Roach. Mula sa lungsod ng Baguio, makitama at muna tayo kay Sports Saksi. Live po ito, Chino Trinidad. Chino. Ganun pa man, Mike, bago ang lahat, itong si Manny kanina, ay sinubukan na yung hangin dito sa Baguio at yung kanyang hita, kung ito ay handa na nga ba talaga para sa kanyang 8-week preparation dito kay Timothy Bradley. Matapos ang 10 minuto na maikling ngunit mabilis na Steve Hill time, tumigil na ang pampansakamao na si Manny Pacquiao at nag-shadow box. Bagay na ikinagulat ng mga nagsusubok sumabay sa kanyang pagtakbo kada umaga ng ensayo. Dati kasi, unang araw pa lang, hataw na agad at parang gigil na ito kapag takbong paahon. Yun pala ay sinadya ng defending WBO welterweight champion na tansyahin lamang ang pundasyon ng kanyang kondisyon. But I think he's getting smarter. We started off the run at a very easy pace, mabagal, and I said to him, "It's easy pace," and he says, "I know," and that's a different Manny. At habang ang karamihan ay nagsisiesta pa rito sa Baguio, si Manny nasa gym na agad. Kapansin-pansin din ang sigla at maaliwalas na pangangatawan ni Pacquiao na magsimula na silang magtrabaho ng future Hall of Fame trainer. Is that a new Manny you're seeing? No, I don't think it's new Manny. I think it's more mature, smarter guy that doesn't want to injure himself. Matibay na samahan. Yan naman ang pundasyon ng matagumpay na tambalan ni na Coach Freddie at Manny. Saksi ang GMA News nang tanggalin ni Pacquiao ang kanyang baller band na may nakaukit ng mga salitang "God is my rock and salvation" at isinuot sa kanyang trainer. Isang taong hindi mahilig na magsuot ng kahit na ano sa kanyang mga braso, maparelo man o bracelet. Pinangako ni Coach Freddie na isusuot niya ang espesyal na band sa kabuuan ng training camp nila para sa laban nila kontra kay Timothy Bradley.
he knows I'm not a really big religious person and so forth, but you know, he wants to share his religion with me. He wants to better my life. He wants to help me. Him to take that off his wrist while he was shadowboxing and put it on mine. It meant a lot to me. Kung yun po ay tinatawag na bond, no, B-A-N-D. Ngayon, ito ang pagpapakita ng special bond, B-O-N-D, sa pagitan ng coach at saka ng kanyang paboritong inaalagaan na si Manny Pacquiao. Ngayon, sa mga oras na ito, siguro aabot na ng 500 ang mga nais makinig dito sa mga mensahe ni Manny Pacquiao. Pagkadami-daming tao at ito ang bago. Kung dati, pinupuno ni Manny Pacquiao ang mga basketball court, ang mga playing venues o yung mga lugar na pinanonood ang laban niya. Ngayon, pupunuin niya ang conference hall dito sa Kuyisan para kanyang ipakita at iparinig sa kanyang mga kaibigan ang napakagandang balita ng ating kaligtasan. Yan po, pinaka-latest pa mula dito sa Baguio. Ako po si Chino Trinidad. Mike? Maraming salamat, Chino Trinidad. Chika Minute! Muling napansin ang galing ng mga Pinoy designer sa international fashion scene. Ang parehong creations kasi ni na Raho Laurel at Francis Libiran na piling suotin ng supermodel at TV host na si Tyra Banks. Ang sikatin ni Nelson Canlas. Hindi pa rin makapaniwala si Raho Laurel na isinuot ng supermodel at TV host na si Tyra Banks ang kanyang creation. Nag-tweet pa si Tyra tungkol dito. Nakalimutan na raw ni Raho na nagpadala siya ng 5 gown na maaaring isuot ni Tyra sa kanyang show na America's Next Top Model kung saan producer ang Pinoy na si Michael Carandang. They sent me her measurements. Actually, my Carandang, she said, Raho, let's dress up Tyra. Simple. Sabi ko, okay. But he said, don't expect your clothes to be worn. Do not expect the clothes back. Just send anything you want that you think that will look good on her. Parte daw ng insect collection ni Raho noong 2008 ang gown na isunuot ni Tyra. Maraming Filipino celebrities na raw ang nagsuot nito. Last month, nag-tweet din si Tyra nang isuot naman niya ang creation ng isa pang Pinoy na si Francis Libiran sa 4th Annual Blossom Ball sa New York City. Siyempre, I was so thrilled na binigay ko yun as a gift, not knowing that she'll use it for an important event. Ayon kay Francis at Raho, magandang senyales daw ito na gumagawa ng ingay ang mga Pinoy designers sa international fashion scene. Muli raw mapapansin ang pagiging malikhain ng mga Pinoy. Ang dami nating designers na magagaling na kailangan lang talaga ng right exposure, right connections to be able to be noticed. Diba? Kasi the talent is here Now it's more fun and fashionable in the Philippines. Nelson Canlas, updated sa Showbiz Happenings. Susunod, kotseng pangarera sa Amerika, biglang sumabog ang driver. Ligtas kaya? Sa Brazil naman, kotse bumitin sa ikalawang palapag ng isang bahay. At mga kandidata sa Miss Bikini Philippines, ibinida ang kanilang forma. Tutukan lahat ng yan dito sa 24 Oras.